Nitong nakaraang araw, ibinunyag ng Chief of Staff ng Hukbong Sandatahan ng ating bansa, na si General Romeo Bronner Jr. sa isang interview, na kasama sa priorities sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Pilipinas ngayong Horizon 3, ay ang pagtatayo ng mga forward operating bases sa iba't ibang bahagi ng bansa lalo na sa West Philippine Sea at sa Burnham Rise. Ayon kay General Bronner, kasama sa design ng mga forward operating bases na ito, ay ang magiging radar station sa mga area na ito, upang mas lumawak pa ang domain awareness ng ating hukbong sandatahan, upang matugunan ang mga illegal intrusion sa ating airspace at karagatan. Dagdag pa ni General Bronner, lalagyan din ito ng mga anti-ship missile at mga vertical launch air defense system, na magiging pinakaunang hakbang ng ating bansa, sa kanyang ambisyosong konsepto sa pagpapatibay ng kanyang pag-aangkin ng kanyang mga teritoryo. Ang mga forward operating bases na ito, ay magiging mga mata at pangil ng ating hukbong sandatahan, na magpapatibay sa ating depensa at sa pagbabantay sa ating exclusive economic zone. Hindi lang ang sa West Philippine Sea ang lalagyan nito kundi kasama na rin ang area sa Burnham Rise, upang mabantayan 24 oras ang lugar na ito sa pangangambang maaaring sasakupan na rin ito ng China sa pagdating ng panahon, dahil bahagi ito sa kanilang expansion plan, na sasakupan na kahit hanggang sa Pacific Ocean. Noong 2012, sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy Aquino, ay inaprubahan ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, ang isinampang pag-claim ng Pilipinas sa lugar na ito, at pinagtibay, na ang bahaging ito ng karagatan ay bahagi nga ng teritoryo ng Pilipinas bilang karugtong sa continental shelf ng isla ng Luzon. Ngunit sa taon na yun, ay nagreklamo itong China, at nagsabi na ang Burnham Rise ay hindi pwedeng angkinan ng Pilipinas. At mula noon hanggang ngayon, ay paulit-ulit silang nagpapadala ng mga barko at sa mga survey ship sa area na ito, na maaaring paghahanda nila sa pag-claim, na bahagi din ito sa kanilang teritoryo. Nang pumasok ang Administrasyong Duterte, ay nagplano ang hukbong salatahan na maglagay ng forward base sa Burnham Rise at sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, ngunit hindi ito inaprubahan ni Duterte, dahil ayaw niyang magalit itong China. Nung umupo na itong si Marcos, ay agad na binilisan ng ating hukbong sandatahan ang plano na ito, sa pangangamba na baka maging pro-China na din ang susunod na Pangulo, at maunsyami na naman ang kanilang plano sa depensa. Tila unti-unti na ring nagpapasaway itong China sa bahaging ito ng ating teritoryo, dahil nitong nakaraang araw lamang, ay nabalita na naman ang pagpasok ng kanilang survey ship sa area na ito, kahit alam ng China na may award na ito mula sa international community, ngunit di ito pinapansin ng China, at patuloy pa rin silang nagpapadala ng mga barko sa mga lugar ito na ayon sa kanila ay innocent passage lamang at hindi nanatili sa area. Ang mga forward base na ilalagay ng ating hukbong salatahan ay hindi lamang depensa at bilang mata ng ating bansa, kundi ito'y magiging shelter din ng ating mga mangingisda kung may mga masasamang panahon, at ito rin ay magiging humanitarian disaster and relief station, sa oras ng mga kalamidad at sakuna sa karagatan.